So, part 3, paano ba mag-apply as a teacher dito? So, Mojave MS, so Mojave Middle School, again, makikita mo kung ano yung mga duties and responsibilities mo. And then, physical requirements, may email ng principal kung gusto mo mag-email ng application mo sa kanila, yung ano mo, resume mo. Pero, aside from that, mas importante talaga na ma-fill upan mo yung ito, apply for this position. Accepted Wednesday, March 27, 2024 until April 11. Apply for this position. And gagawa ka ng account dito. After mo gumawa ng account, mag-fill up ka na ng mga important details and mag-a-attach ka naman ng mga documents mo. Kagaya ng certificate mo, license, at iba pa. Thank you po, Sir Virgo Viloria Jr. Pwede pong mag-work ang H4 pero hindi agad-agad. Kailangan ma-approve muna ang PRM and I-40 para makapag-apply ng EAD. Yung process na yan ay at least 2 years kung i-file agad ng employer ni H1B. So yun nga po, thank you po sa clear explanation, no? Sabi ni Sir na kailangan or it will take 2 years. So risky din kasi yung mga under the table, binabayaran through cash. Actually, yung J1, bawal rin kami magtrabaho ng summer kasi parang yun din yung guideline sa amin eh. Dapat nasa school. Pwede ka mag-summer school. Kung may summer school, mag-apply ka para June may extra extra sahod sa school nyo. Summer school yung mga J1 teachers. Hi! So my YouTube is same lang po sa TikTok ko, Sir Migs. Ipapakita ko po sa inyo yung YouTube. So ito po yung YouTube ko na Sir Migs. Makikita nyo po dito lahat ng interviews ko. Teacher interview, visa sponsor interview, interview ng principal, video introduction ng sarili ko, mga ko sa DepEd, mga demo, and my experiences here in the USA. So, ngayon meron na akong 2.34k subscribers. So, 2,300 subscribers. So, sana mag-subscribe po kayo. Thank you po. Maraming salamat and God bless po sa pag-apply nyo dito sa USA. Bye! Thank you, Mike Moju. Sabi niya, ipon dollar exchange true. Nag-agree po siya. Oo, kasi wag na tayo magplastikan. Bakit ba tayo nag-abroad? Diba? Totoo yun, Mike, na di naman tayo pumunta dito para lang sa cultural exchange. But of course, yung goal natin is makatulong sa pamilya natin. Kasi wala namang libre din sa panahon ngayon. Perks na din yun na na-experience mo dito, nakapunta ka. And then, alangan naman itapon natin yung sarili natin sa ibang bansa na hindi natin alam kung magiging malaking benefit ba siya para sa pamilya natin. Your career might end in the Philippines, but coming here would be also another chapter of your career and a brighter future for your family. So, yun nga, makapag-ipon and then makatulong sa pamilya. God bless po. Hello po, Ma'am Eva Marie Tagodina. Sabi ni Ma'am, my journey as J1 teacher was the best and she'll be coming back sa fall. No? So, iba-iba talaga yung natin. Iba-iba talaga yung struggles, iba-iba talaga yung experiences natin. No? Kasi makita mo si Ma'am, J1 siya dito tapos babalik siya. So, she really enjoyed her stay here and looking forward to be here again. So, iba't iba tayo ng coping din eh. And then iba yung mga priorities natin. So, sa iba dyan na kung ikaw, inspiring ka na makapunta ng Amerika para magturo, while you're watching all these many videos, you really have to assess internally, ano ba yung makakapagpasaya sa iyo? Kung calling mo ba to or hindi.
Hello po sir, aspiring to be a J1 teacher here. Is it okay to ask po sir if ano po yung mga differences in class routines? Yung sabi niyo po na way of teaching there, US versus Philippines or sa Pinas. Dito focus talaga sa behavior. Hindi pwedeng mag-proceed yung klase hanggat hindi sila nakikinig. Ganun yun, restart talaga. Hard restart kapag hindi sila nakikinig, attention nila, yung ganun. Sa atin is, mga bata natin, isang ano lang, pwede tayong magalit o pwede tayong mag-ano lang sa blackboard, diba? Parang ganunin lang natin yung, makikinig na sila. Dito, hindi mo pwedeng sigawan yung mga bata. So, kailangan, talaga siya, structured. Ano yung susunod na routine, saan kukunin yung lapis, saan kukunin yung crayon. Dapat napaka-organized talaga para hindi magulo yung klase. Hello ma'am, Marjorie Villarinta. Hi po sir, may possibilities po ba na ma-interview kung curriculum vitae lang yung pinasa mo sa website ng district o may mga kailangan pang ibang documents? Yung pinakita ko po sa ibang vlog na mag-apply ka sa position, i-fill up mo yung mga details, mga importante. Yung pangalan mo, birthday, pa yan. May mga requirements doon na mag-upload ka ng mga documents. So mas okay na mas maraming documents mo yung mapasa dun, ma-attach mo para makapansin ka. And one tip is, kung makikita mo sa website yung email ng principal, you can also email them, regarding your interest in applying. Pinoy naman tayo, alam na natin paano yan i-format yung, yung pangalan, yung pangalan natin, sino tayo, ano yung natapos natin, bakit tayo interesado na mag-apply sa school nila. Yan, God bless po sa pag-a-apply. Thank you so much, Ma'am Annie V, for her comment, no? She's finally here in the USA teaching. Malaking tulong doon yung mga videos ko sa YouTube. This really made my day. Nakakataba ng puso na napanood yung mga videos ko at nagko-comment kayo ngayon na nandito na kayo. This, so inspiring for me to continue what I'm doing. Vlogging, content creation. Minsan mapapaisip ka na lang, ano ba yung content ko? Or minsan tinatamad ako. But when I see these kinds of comments, para bang there's really a purpose why I'm doing this one. Not just for, para lang maka-upload. But there's really a reason and a purpose. And then, binigay din talaga yan ni Lord sa inyo. That's the Lord's blessing para sa inyo. Kasi kahit anong gawin mo, anong videos pa yung panoorin mo, kung hindi para sa'yo, para sa'yo. Kaya bless ka din po. Para talaga din yan sa'yo. Hi po, Miss Shat. Sabi niya, direct po ba kayo or my agency? Actually po, direct kasi nirecommend ako ng kaibigan ko. Shout out sa aking friend na si Leia Ann, na sobrang supportive ever since na lagi ako pinagdarasal para maging successful yung buhay ko. Thank you, Leia Ann, for always being there. Siya yung, sa akin recommend na matanggap ako sa trabaho, ma-interview ako ng principal. And then I still had to go to an agency kasi nagpatulong din ako kay Leia maghanap ng visa sponsor. Kaso yung visa sponsor niya, wala na ring bakante. So what I did is pumunta pa rin ako or nag-agency pa rin ako para makahanap ako ng visa sponsor. Kasi yung visa sponsor rin yung mahirap hanapin kasi a-apply ka rin may iba magi-interview ka rin. So rin siya, malaking process. Hello po, Sir Bas. Ang tanong ni Sir, saan po makikita yung expected salary? So actually hindi mo makikita kung nag-a-apply ka sa website. So ang gagawin mo, kung alam mo na yung school or district na a-applyan mo, i-search mo sa Google, tapos i-search mo yung salary or salary schedule sa Google. And then, dun mo makikita yung magkano yung monthly. Or usually, ang makita mo annual Kung magkano yung annual na makukuha mo sa school district na yun. So, i-google mo lang po. Dun nyo po yun makikita. And then, also search about cost of living. May mga Pinoy ba doon? Mas okay kung may Pinoy. No? Kasi makakasave ka sa rent. Kasi pag may Pinoy, pwede kayo mag-share ng bahay. Kasi alam mo naman yung mga taga dito, hindi nila gusto na may ka-share sa room. Kaya pag may ka-share ka sa room, mas makaka-save ka.
Hello ma'am, kind heart is me, 416, sabi ni ma'am. Tiisin na lang dahil ang hirap din naman dito sa Pinas. Sobrang liit talaga ng sahod at ang mahal na lahat ng bilihin. Actually, mahal din naman po yung bilihin dito. And then, yun nga, dollar yung kita mo, dollar yung gagastusin mo. Pero dito may extra talaga. May maiipon ka talaga, no, compared sa Pilipinas. Pero, yun nga, i-weigh mo rin yung mga bagay-bagay, ano ba yung priorities mo, ano ba yung gusto mo, bakit ka ba nag-Amerika, ano bang gusto mong makuha, bakit ka ba nandito, ano ba yung gusto mong makuha after ng program aside from learning the skills that you can learn here and then share it sa Pilipinas, kasi yan naman talaga yung goal, no? Cultural exchange. Pero sa atin yung nangyayari, ipon din. Dollar exchange.